Magandang hapon, Bayan ng Lobo! Welcome to Lota TV o Lobo Tanglaw TV, kung saan balitang totoo, ikaw ang panalo. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Uumpisahan po natin ang ating pagbabalita para sa mga kaganapan natin noong buwan ng Mayo. Ayan. Kung ano nga ba ang mga natatapos na at mga ongoing na projects at programa para sa inyo, Loboans. Ayan. Siyempre, kailangan nating labanan ang mga fake news. Diga? Ayan. At siyempre, meron tayong dalawang questions of the day. Kailangan nyo lamang tumutok. Ayan. Siyempre, sa ating programa, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng 500 pesos at bigas. Pero wait, kasi si Vice, ang ating Mayor Vice ay nanonood palagi, at gusto niyang magdagdag pa ng 500 pesos. So, ibig sabihin po, ang mapapanalunan ninyo ngayong araw na to, kung kayo'y nakatutok, no? Dahil kailangan kasi live kayo, nakatutok o nanonood, ay magiging 500 plus 500 pa. So, 1,000 na po, 1,000 na po, at bigas. Ayan. O, diba? Naging inform ka na, nanalo ka pa. Ayan. So, kaya wag po kayong bibitiw. Maya-maya lamang ay malalaman nyo na kung ano ang ating mga questions of the day. Ayan. Okay? So, umpisahan na po natin ang pagbabalita namin sa inyo sa ating social services. Ayan. Formal na binuksan natin sa publiko ang pinakabagong opisina ng lokal na pamahalaan, ang Lobo Mayor's Action Center o MACE. Ayan. Ang report po buhat kay Rosel Ramirez Rochos. Bukas na sa publiko ang Lobo Mayor's Action Center o MACE, ang pinakabagong opisina ng lokal na pamahalaan na layong mas mapabilis ang serbisyo sa ating mga kababayan. Kasabay ng pagdiriwang ng Lobo Town Fiesta noong May 8, ay sinagawa ang ribbon cutting ceremony sa opisina na matatagpuan sa ground floor ng right wing ng ating munisipyo. Pinungunahan ni Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Jerly Manalo ang opening ng opisina na sinaksihan naman ng ating mga kababayan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Mayor Lota ang kagustuhan niya matugunan ng mas mabilis na serbisyo at pangangailangan ng ating mga kababayan. Gusto ko po sana ng transparency, mahusay at epektibong pwersa na magtutulay sa pamahalaan at sa publiko. Palaging mamamayan ang panalo. Ipinaliwanag naman ni MACE Supervising Head Lester Rubin Kayayag ang 5 serbisyo na maaaring mapakinabangan ng publiko sa opisina. Kabilang dyan ang social gaya ng AIX, educational kasama riyan ang tulong eskwela program, medical gaya ng libreng konsultasyon at gamot, political affairs at livelihood o paggabay sa pangkabuhayan. Bukas mula Lunes hanggang Biyernes ang MACE para sa ating mga kababayan. Para sa Lobo Tanglaw TV, Rosel Ramirez Rochos. Muli po tayo naglungsad ng isang bagong programa para sa bawat pamilyang Loboans. Ayan, nitong nakaraang May 23, sinimulan po natin ang pamamahagi ng bigas ng lokal na pamahalaan sa Barangay Biga, kung saan 676 or 676 na pamilya sa nasabing barangay ang nakatanggap ng tigli 5 kilong bigas. Pinangunahan ko po ito, katuwang ang Lobo Mayor's Action Center o MACE at ang ating women's group na kasama ka. Layon po ng programang ito na matulungan ang bawat pamilyang Loboans at makabawas sa kanilang gastusin. So, isa na naman pong centenarian buhat sa bayan ng Lobo ang tumanggap ng cash gift. Ayan, buhat sa pamahalaan. Siya po ay si Lolo Recto Mendoza Dote ng Barangay Apar at bilang pagpupugay sa pagdiriwang ng kanyang ika-100 na taon, 100 taon, noong May 3, 2024, ay ginawaran siya ng national government sa pamamagitan ng DSWD ng cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Sa pamamagitan naman po ng Provincial
Office of Senior Citizen Affairs or POSCA at kay Governor Dodo Mandanas ay muling ginawaran si Lolo Recto ng 20,000 pesos na cash gift at sertipiko na pagkilala noong May 10. Sa Barangay Apar pa rin po, ayan. Ito po ay isinagawa sa pamamagitan ng MSWDO at Office ng Senior Citizens Affairs or OSCA. Yan. So, lipat naman po tayo sa balitang turismo. Daan-daang swimmers po ang dumayo sa ating bayan para sa Open Water Race or Swim Junkie Challenge. At para sa detalye, narito po si Jana Mariela Sandoval. Matagumpay na naidaos ang VIP Lubo Swim Junkie Challenge, isang open water swim race na isinagawa sa bayan ng Lubo noong ika-11 ng Mayo 2024. Higit 300 ang swimmers buhat sa iba't ibang panig ng bansa ang dumayo sa ating bayan para lumahok sa Patimpalak na ngayon ay nasa ika-6 na taon na. Ayon kay Betsy Medalla, isa sa organizer ng kompetisyon, layunin ng Patimpalak na maipakilala ang konserbasyon at pangangalaga sa Verde Island Passage na sakop ng bayan ng Lubo. The purpose of Swim Junkie At ilang ahensya buhat sa lokal na pamahalaan kasama ang PDRRMO, Batangas CDRRMO, Nasugbu DRRMO at Batangas Red Cross. Ayon kay Vanessa May Castillo, Tourism Officer ng Bayan ng Lubo, bukod sa konserbasyon ng Verde Island Passage, malaki rin ang maitutulong ng swim race sa turismo ng ating bayan. Aside from the advocacy, malaki yung impact ng event na to sa tourism because it brings in a lot of issues. Like for example, dito na lang sa Barangay Malabrigo, all resorts are fully booked during the race weekend. And there is some receipts na makukuha that we've been partnering for Swim Junkie for 6 years now, and sana magtuloy-tuloy ito because we just want to achieve one thing, that is to protect the Verde Island Passage and the municipality of Lubo. Isa naman sa kilalang personalidad na lumahok sa kompetisyon ang broadcast journalist at swimmer na si Cara David. Ayon sa kanya, ito ang unang Swim Junkie Challenge na matagumpay niyang natapos. Actually, this is my second time na mag-swim junkie. The very first time was in Caramoan. Nakatok ako. So, pagkatapos nun, parang ayoko na. Parang, I think that was 7 years ago. Basta before the pandemic pa. Tapos, I really felt bad. So, ayun. I mustered all my strength to go back para bawian yung swim junkie. And sabi nila, isa raw sa pinakamaganda talaga na swim junkie ay yung VIP Lubo. Highlight din ang sorpresang paglangoy na butanding kasabay ng mga swimmers, kabilang sa pinaglabanan ang 2.5 km at 5 km stretch. Target na muli itong isagawa sa ating bayan sa susunod na taon. Para sa Lubotang Low TV, Jana Mariela Sandoval. Grabe, bidang-bida ang Lubo, ano? Ang galing ng butanding, nakisabay sa atin. Grabe, ano? Ang ganda. Actually, ang butanding po ay palagi na pong bumibisita sa atin. Ano? Ngayon lang ay napaaga. Kasi usually po, nandito po ang butanding pag November, no? Hanggang December yata. Ayan, or next year. Pero ngayon po ay napaaga siya. Kagaling ng butanding. Kagaling ng bayan ng Lubo. Ano po? So, pinalipad po ang iba't ibang saranggola, no, sa makulay at kauna-unahang kite festival ng ating lokal na pamahalaan. At ang balitang yan ay naitampok din sa GMA News, Balitang Southern Tagalog. Panoorin po natin ang report na yan. Dayo tayo sa Lubo, Batangas. Bukod sa pamoso nilang malinis na dagat, pihadong hindi kaiiwan sa ere ng mga naglalakihang saranggola rito na para bang isinasayaw ng ihip ng hangin sa himpapawid. Nariyang may hugis tutubi at higanteng paru-paro. Paandar sa disenyo ang mga lumahok sa kanilang kauna-unahang kite festival. Around 42 kites in different categories. We have 4 categories: flat or traditional kites for Lubo 1. We have the open 3D,
for Loboans as well. May flat kite at giant kites na tampok sa Summer Saya Celebration ng bayan, pagpapakita ng pagkamalikhain at pagsusulong muli ng kite flying tradition ng mga Pilipino, lalo na tuwing summer. Bahagi rin daw ito ng pagsusulong ng kampanya na iwasan ng single-use plastics. To bring your own tumblers. And then we have water dispensers over the area para pwede kayo mag-refill ng water nyo. Sa susunod na taon, kaabang-abang pa raw ang Kite Fest sa Lobo, nabubuksan din para sa ibang kite enthusiast mula sa ibang bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakibahagi naman po tayo sa pagdiriwang ng Lubo Town Fiesta nitong May 8. Para sa iba pang kaganapan, narito po si Maika Makalalat. Naging makulay at masaya ang pagdiriwang ng Lubo Town Fiesta noong May 8, 2024. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa aktibidades kabilang dyan ang pagdalo ni Mayor Lota at mga kawani ng pamahalaang bayan sa misa konselebrada bilang paggunita sa kapistahan ni St. Michael the Archangel. Noon namang gabi ay nagkaroon ng Poblasyon Got Talent o Lubo Festival of Talents, kung saan itinampok ang talento ng iba't ibang grupo na buhat sa iba't ibang panig ng bansa at dito sa ating bayan. Mayroong bumida sa sound art, beatbox, magic, fire dance at marami pang iba. Ito'y inorganisa sa pagtutulungan ng sangguniang barangay ng poblasyon at ng LGU Lubo sa pangunguna pa rin ng Lubo Tourism Office. Para sa Lubo Tanglaw TV, Maika Makalalad. Grabe, andito na tayo, no? Ang inyong iniintay or inaantay na question of the day. Ayan. Ang bilis po, ano? Kaya dapat kayo po ay nakatutok lang para hindi nyo po mamimiss. Ang price po natin muli ay dinagdagan po ni Mayor Vice, Jerly. Ang price po natin supposed to be ay 500. Ngayon po ang magiging 1,000 pesos na. At special price po buhat sa akin na bigas. Ayun, puro bigas tayo. No? Ang dami nating binibigay ng bigas. Sana mag-diet tayong lahat. Ayan, so ready na po ba kayo? Ang unang question of the day. Ano ang buong pangalan ng swim race na isinagawa sa ating bayan noong May 19? Ako po, kung kayo nakatutok, hindi po mahirap sa inyo ang mahulaan or malaman. Ano po? So, ang clue po ay blank, 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 blank. Ano yun? Anong clue yan? Blank, 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 blank. Ito po ay English word. English word, tapos blank, 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 blank. Four-letter word. Four word. Ano ba ito? Ano ang buong pangalan ng swim race na isinagawa sa ating bayan noong May 19? Ayan, so antabayanan ninyo lamang po mamaya at i-announce natin kung sino ang magwawagi. No, sa ating prizes. Isang answer per account lamang po ang i-accept natin at mamaya bago po tayo matapos, malalaman nyo na kung sino ang mapalad na magiging QOTD winner or question of the day winner. Yeah. Okay? May mga nag-entry na ba? Tingnan ko nga sa ayan. Ano? May nag-entry na ba? Babati ba tayo sa mga nanonood? Si Jovi Bantugon Labay. Magandang hapon po, Mayor. Hello po, magandang hapon po. Mark Jaime Hermata Lunto. Ayan. Hi, Mayor. Hello din po. Si Miss Salen Tabernilia. Ayan. Si Mark Jaime ulit. Si Babylin din. Parang sasali si Babylin. Si Toke, si Ate Toke. Ayan, si Jasmine, ayan. Isa lang ang nakikita kong sumali. Meron po tayo ngayon. So, kayo naman po ay may replay naman po ito. Pwede po kayo manood ulit, no, mamaya sa inyong convenient time. Pero sana po ay talagang nakatuto kayo sa ating news channel kasi iba na ang inform at may alam. Ano po? Okay. Ngayon naman ay lilipat tayo sa iba pang mga balita.
Matagumpay po nating natapos ang isa sa pinagmamalaki nating programa, ang distribusyon ng libreng libreng bags, no? At sapatos sa mga grades 3, 4, 5, and 6, no? Grades 3 to 6 na students sa buong bayan ng Lubo na parte ng ating Balik Eskwela program. Ang buong detalye kay Maisel Emmanuel Bravo. Matagumpay na nagtapos ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng libre at bagong sapatos at bags para sa mga mag-aaral ng grade 3, 4, 5 at 6, bahagi pa rin ng Balik Eskwela Project. Pinangunahan pa rin ng ating masipag na punong bayan Mayor Lota Manalo ang distribution kung saan itong May 20, pinagkalooban ang Lubo Central School students na siyang may pinakamalaking populasyon ng estudyante sa buong Lubo. Ginanap sa Lubo Town Plaza ang distribution kung saan 557 mag-aaral ang nakatanggap ng mga bagong sapatos at bags. Malaki naman ang pasasalamat ni Lubo Central School Principal to Lina Mag-oling sa biyayang natanggap ng kanilang mag-aaral. Lubos po ang aming pasasalamat sa ating Mayor Lota Manalo sa kanyang initiative na magbigay ng mga bags and shoes para sa aming mga mag-aaral. Tunay po na ito ay napakalaking bagay para sa mga bata para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral, lalo na po sa pagpasok nila sa darating na panuruang 2024-2025. Ang lahat pong bagay na yun ay mahalaga dahil kailangan po talaga ng bata para sila ay makapunta sa school ng maayos at ang kanilang mga gamit ay organisado. Sa kaparehas na araw din ay pinasyala ng ating punong bayan ng Sulok Elementary School kung saan 174 students ang tumanggap. 86 naman ang recipients sa Sawang Elementary School. Bago iyan ay unang tinungo noong May 13 ang Banalo Elementary School na may 137 recipients. Masagit City Elementary School na may 197 na benepisyaryo. 57 beneficiaries naman sa Kalumpit ES, 54 students naman ang napagkalooban sa Pinaghawanan ES, 23 students sa Bignay ES at 88 students naman ang nagtaluntong ES. May 22 naman nang tunguin ang 106 na benepisyaryo sa Malabrigo Elementary School, 142 mag-aaral sa Mabilog na Bundok Elementary School, at 255 na estudyante sa Lagadlarin Olo-Olo Elementary School. Maliban sa bags at sapatos, tumanggap din ng mga bata ng tumbler na nagmula kay Dr. Reyna Abu Reyes at bagong medyas na nagmula naman kay Bukal Wilson Rivera at Miss Gently Rivera. Katuwang ng lokal na pamahalaan sa programang ito ang Lubov Mayor's Action Center, Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan at ang Women's Group na Kasama Ka o Kababaihan Sama-sama sa Kaunlaran. Ito ang ikalawang serye ng pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng libreng bags at sapatos dahil matatandaang noong nakaraang school year ay kinder at grade 1 students ang benepisyaryo ng programa. Para sa Lubo, Tanglaw TV, Maisel Emmanuel Bravo. Gaano lang ako, Adlib. Ayan. So muli po tayo nagpapasalamat sa ating former Congressman Abu, si Dr. Reyna, at siyempre si Bukal Kuya Will at Ate Gently dahil talaga namang dinagdagan nila yung suporta natin at pinamigay sa mga schools. Ano po, ito pong programang ito ay naglalayo na encourage ang ating mga kabataan na mag-aral pa ng mabuti para makamit nila ang kanilang mga pangarap. At siyempre po, ito din po ay malaking tulong sa ating mga magulang na talaga namang binawasan natin ang mga gastusin nila at tayo makatulong ng kaunti sa kanilang pamilya, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayun. So, syempre po, maraming salamat din sa mga nanonood sa atin. Babanggitin ko lang ulit. So, andito po ang ating mga kasama sa ating women's group organization. Ang kasama ka na ngayon pala'y nanonood sila sa kanilang nandun sila sa kanilang tindahan, SLP store. Andun po si Ate Toke. Hello, andito kanina. At si Ate Mimi, ayan, kamusta po kayo? Marami na ba tayong benta dyan? Nakakatuwa ang ating mga kababaihan talaga. Talagang ang sisipag nilang lahat. Ako ito, ang tuwa, dahil talagang araw-araw, andyan yata sila sa tindahan. At hi din sa iba pa mga nanonood, si Melody, sino pa to? Si Arnett, si Mary Joy, ayan. Nakita ko kanina si Duday, si Consel Charlie.
Ayan. Si Ate V, nakagagaling ko lang kanina sa Kalahi Seeds Turnover sa Barangay Olo-Olo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Sige. So, lipat naman tayo sa Barangay Corner. Ayan. Tuloy-tuloy naman po nating sinagawa ang serbisyong barangayan. At kahapon po ay tinungo natin ang Barangay Haybanga. Ang serbisyong barangayan program ay isa sa ating paraan upang mailapit sa ating mga kababayan ang mga basic services ng lokal na pamahalaan. Para po hindi na mahirapan ang mga kababayan natin na nasa malalayong barangay na bumaba pa sa bayan para mag-avail lang ng serbisyong pamahalaan. Ayan. Kasama po natin dyan ang iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan sa pamumuno syempre ng ating Lobo Mayor's Action Center. Ayan. Namimigay tayo ng mga regalo, ano po, sa mga senior citizen, mga birthday nila. So, muli pong namahagi tayo ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang TUPAD. Ay, ayan po ang nangyari kahapon sa Barangay Haybanga. Maraming salamat po Barangay Haybanga para sa inyong mainit na pagtanggap no sa ating barangayan program. Yeah. Okay. Maraming salamat po. Nadagdagan po ang mga viewers natin ngayon. Naging 28 na. No? Si Flor, ayon. Si Divine. Si Gyosa Geraldine Maranan. Yan, nag-entry na ng sagot. Okay? So, muli naman pong, ayun, sa ilalim po ng programa, no? Muli naman tayong namahagi ng financial assistance sa programang TUPAD sa ating bayan. Ayan. So, pinangasiwaan po ito ng tanggapan ng punong bayan, no? Ng aking office sa pamamagitan po ng Mayor's Action Center. Ang orientation po na sinagawa noong May 9 sa Lobo Town Plaza. 159 na benepisyaryo sa ilalim ng DOLE at 84 naman po na benepisyaryo ang mabibigyan sa pondo ni Senator Lauren Legarda. Maraming salamat po. Ang pondo po nito ay buhat sa DOLE, ayan, Provincial Office at ang opisina ni Senator Lauren Legarda sa tulong ayan, ng Municipality of Lian, Vice Mayor Ronan Leviste. Ayan, present po siya sa orientation. Kung matatandaan po ninyo, noon lamang ding nakaraang April 18, ay nakapagpasweldo rin po tayo ng 206 na kababayan natin sa isa ring batch ng TUPAD beneficiaries, kung saan ang pondo naman po nito ay buhat sa OFW party list at kay Congresswoman Marisa Magsino. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na tumutulong sa ating bayan. Ano po. Siksik na siksik ang unang bahagi ng ating programa. At yan po ang naunang pasada ng balita natin ngayong hapon. Ayan. Magbabalik po kami makalipas laang ng isang paalala. Lobowans! Narinig niyo na ba ang Lobo Mayor's Action Center o MACE? Dito, layunin naming mas mapabilis at mas mapagaan ang pag-access ng mamamayan sa mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan. Sa MACE, we offer different programs and services for every Lobowans, like social services, educational assistance program, medical assistance program, political affairs services, livelihood cooperative development services. Ito ay matatagpuan sa ground floor, right wing ng new municipal building. Sa Lobo Mayor's Action Center, may serbisyong mahusay, mabilis at magaan para sa mga mamamayan. Bumisita na! And we are back. Ayan. So ngayon naman po ay punta tayo sa usaping kalusugan.
Gamit ng kulambo at kalabaw, nagsagawa tayo ng bait. Sorry, bait trap ang ating Rural Health Unit upang matukoy ang klase ng lamok na mayroon sa Barangay Fabrica. Ang detalye mula kay Angel Atienza Romero. Sa pangunguna ng Lubao Rural Health Unit at Department of Health Region 4A Calabarzon, katuwang ang Lubao Municipal District Hospital at Provincial Health Office, nagsagawa ng paglalagay ng Carabao Bait Trap noong May 23, 2024 sa Barangay Fabrica. Ang aktibidad ay isang proseso ng pagkolekta ng lamok gamit ang kulambo at kalabaw upang matukoy kung ito ay nagdadala ng mga sakit gaya ng dengue at malaria. Pinangunahan ni National Malaria Control and Elimination Program Regional Coordinator Entomologist Michelle Malawig, Rural Health Unit Sanitary Inspector Carol Astete at kinatawan ng LMDH at PHO ang aktibidad kung saan nagsagawa rin sila ng pagsusuri gamit ang microscope upang matukoy ang mga klase ng lamok na mayroon dito sa ating lugar. Ayon kay Provincial Health Coordinator Nurse 5 Rosana Makaraig ng PHO, ang nasabing Carabao Bait Trap ay isang aktibidad na isinasagawa upang matukoy at masuri kung anong uri ng vector-borne disease na mayroon sa ating bayan, partikular sa Barangay Fabrica. Ang Lubao po ay previously malaria endemic area. So yung pong ating barangay Sawang and Sulok. So kaya po napili si Fabrica kasi tapos na po tayo sa Sawang, sa Sulok. Then last year po ay sa Olo-Olo. Dahil nga po marami pong beaches dito, resort. So marami pong mga turista ang napunta dito. So inaalam po natin baka po kung anong uri ng vector po meron sa Fabrica. Matapos naman ang aktibidad ay namahagi rin noong May 24 ng long-lasting insecticide-treated net o OLICET net sa mga healthy learning institutions gaya ng Bignay Elementary School. Ito ay isang programa ng DOH na layong maprotektahan laban sa lamok na may dalang sakit ang mga batang nag-aaral doon. Para sa Lubotang Lao TV, Angel Atienza Romero. Patuloy naman po ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayang nagdadalang tao o buntis sa pamamagitan po ng Buntis Serye na programa ng Lubao Rural Health Unit o tandaan niyo po, Buntis Serye. Katuwang po natin dyan si Dr. Geraldine B. Plata. Ayan, OB-GYN na isinagawa ang aktibidad noong May 6, 2024 sa Rural Health Unit Office. Ayan. Nabigyan ng libreng prenatal check-up, vitamins, hygiene kit ang mga buntis na dumalo mula sa Barangay San Nicolas, Olo-Olo, Malabrigo at Poblasyon. Binigyan din sila ng kaalaman sa mga talakayan kaugnay sa tamang pag-ehersisyo, ayan, pagpapasuso at malusog na pagbubuntis. Ayan. Okay, so ayan po. Sumailalim naman po sa 4 na araw na pagsasanay para sa standard first aid and basic life support ang Lubao Rural Health Unit personnel. Katuwang ang Air Force Health Service Mobile Training Team noong May 20 to 23, 2024 sa ating Lubao RHU office. Yan. Tinalakay sa pagsasanay ang first aid management, mga paraan sa paglilipat ng mga pasyente, pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, at mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng basic life support. Lalahukan ng mga kawani ng nasabing tanggapan ang pagsasanay upang mabalik tanaw sa paghahanda sa bawat sakuna na makakapagbigay ng paunang tulong sa mga emergency situation. Ito ay sa pag-oorganisa ng ating Municipal Health Officer, Dr. Alicain Tinio. At sa pakikipag-ugnayan din po sa Philippine Red Cross. Ayan. Punta naman po tayo sa usaping infrastructure projects. Inumpisahan na po natin ang pag-turnover ng iba't ibang proyekto ng Kalahi Seeds
at lokal na pamahalaan sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Patuloy na isinasagawa natin ang buong detalye mula kay Angelica Bagsik. Sinimulan na ang pagtuturnover ng mga proyekto ng Kalahi Seeds at lokal na pamahalaan sa mga barangay na bahagi ng Phase 2 ng programa. Pinangunahan ni Punong Bayan Mayor Lota L. Manalo ang seremonya at paggagawad ng plake ng pagkilala sa volunteers na tumulong upang maitayo ang mga nasabing proyekto. Kabilang sa nagsagawa ng ceremonial turnover ng Phase 2 projects ay ang barangay nagtuktok sa kanilang bagong pathway noong May 13, ang bagong barangay access road sa barangay Fabrica noong May 20, habang noong May 27 naman ay ang turnover ng medical equipment at amenities sa barangay Kalo at health station sa barangay Malalim Masanog, at noong May 28 naman ay ang footbridge sa barangay Balibago. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng 2 araw na pagsasanay tungkol sa operations and maintenance workshop ang DSWD Kalahi Seeds na nalahukan ng barangay chairman, barangay kagawad, iba't ibang organisasyon at mga barangay development council technical group, chairperson sa ating bayan upang mapanatiling maayos ang mga proyekto. Para sa Lubotang Lao TV, Angelica Bagsik. Pwede, oo nga. Kanina din po ay nag-turnover kami sa Kalahi Seeds program ng Barangay Olo-Olo. Ako po'y natutuwa sa nangyari kanina. Kaya maraming salamat po, Pangulong Veredo. Ayan. Nakakatuwa po. Ayan. Nagsagawa po tayo ng 2 araw na inspeksyon ang Local Project Monitoring Committee sa mga naging programa ng lokal na pamahalaan ng ating bayan. Ang report ay hahatid ni BJ James Balmes. Tumungo sa iba't ibang barangay sa ating bayan ang ating Local Project Monitoring Committee noong May 16 at 17, 2024 para inspeksyonin ang mga proyekto ng lokal na pamahalaan sa mga barangay. Kabilang sa pinuntahan ng ipinagawang slope protection sa Malapad na Parang, waterworks system sa Sulok, pathway sa Barangay Banalo, multipurpose hall sa Barangay Kalumpit, Balatbat, Apar at Nagtuktok, at improvements sa evacuation center sa poblasyon. Pinangunahan ni Municipal Planning and Development Coordinator Engineer Cynthia Yumaranan ang aktibidad. Kasama sina ABC President Honorable Renato Bilat, SB Member at Chairman ng Committee on Public Works and Special Projects Honorable Michael C. Cueto, Municipal Budget Officer Loridel M. Ilagan, at ilang kawani ng pamahalaang bayan ng Lubo. Ang nasabing aktibidad po ay upang inspeksyonin kung maayos at nagawang tama ang mga proyekto sa mga barangay. Ang pondo sa mga proyektong ito ay buhat sa 20% Municipal Developmental Fund at MDRRM Fund ng ating lokal na pamahalaan. Para sa Lubotang Lao TV, BG James Balmes. Ayan. So marami na po ang mga nag-i-entry ng kanilang mga sagot sa questions of the day. Ay basahin po muli natin. Nandito po si si Fujiko. Ayan. Hi, Mayora. Ayan. No. So, ano ba to? May clue ba tayo kung ilang word ang sagot? 4 na word ba siya? 4 na word? 4 na word, tas English, tas letter S daw yung una. Ano po? Okay. 4 na word. All English. S ang start ng first word at O ang last letter ng last word. Kuha ba yun? Ano po? Ayan. Blank, 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 blank. Pwede bang ibigay yung huli? Ibigay yung huli na word. No? Ang huling word po ay lubo. Ang huling word po ay lubo. So, hindi po yung year 6. Ako, binigay na lahat. Ano po? Pero maraming salamat po sa mga nanunood. No? Lalo't lalo ng yung mga talagang hindi nabitiyon. Good news po sa ating mga magsasaka. Tumanggap po ng libreng binhi ng palay. Ayan. Ang Opisina ng Pambayang Agrikultur noong May 13 at 21. Ayan. Mula sa tanggapan po ng DA PhilRice sa ilalim ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. May kabuuang 300 or 300 na sako ng binhi ng palay ang tinanggap ng Municipal Agriculture Office mula sa PhilRice na ipagkakaloob naman natin sa ating mga kababayang magsasaka.
Layon po ng ating programa na matulungan ang ating mga magsasaka na mapataas ang ani at kita, na mapaliit ang gastos sa pagtatanim, at patuloy na matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng ating mga kababayan at pataasin ang antas ng agrikultura sa ating bayan. Actually, ito po ay parte ng aking programa na food security. Ano po? So, marami po tayong mga programa pertaining to that, no? MMK natin, ang ating, yun nga, sa bigas, may solar water system pa tayo. So, yan po ay magaganap ang pagdidistribute ng ating bigas ngayong Lunes na po. Ano po? Sa ating mga rice farmers. Ito na po ang iniintay or inaantay ninyo na question of the day or second question of the day. Ayan. Dapat po kayo ay nakatutok dahil hindi po ito pabilisan, kundi kung sino po ang online kapag ini-announce natin ang winner. So, ibig sabihin pala, dapat hindi kayo bibitiw. Ano? Pag nagbigay kayo ng sagot, dapat andyan pa rin kayo. At siya po ang makaka-claim ng prize natin na 1,000 pesos at special prize na bigas para sa ating second question of the day. Eto na po. Are you ready? Konsehal Charlie Delica. Ano ang pangalan ng bagong buong opisina? Bagong bukas. Ano ang pangalan ng bagong bukas na opisina ng lokal na pamahalaan para mapabilis ang serbisyong publiko? Yan. So, hindi siya bagong buo. Bagong buong opisina, pwede din naman. Bagong buong opisina, bagong binuong opisina ng lokal na pamahalaan para mapabilis ang serbisyo pang publiko. Ayan. Serbisyo natin na ilalapit sa tao. Yan, no? Kaka-launch lang natin noong May 8. Tama ba? Ayan, kaya wag kayong bibitiw dahil maya-maya lamang ay malalaman nyo na kung sino ang magwawagi ng 1,000 pesos at special prize na bigas. Ayan. May nag-entry na ba? Basahin natin ang nag-entry. Ay, madami o bigla. Ay, ang dami. Ibig sabihin, kilalang kilala agad. Congratulations, Robin Padilla. No? Maraming salamat, no, mga aking kababayan. Talagang kayo nakikinig, no, at nanonood. So, bagay sinasabi ko ito sa aking pag-ikot, no, na talagang ito ay, talagang ang layunin ko ay maipalapit, no, at sa action agad. No? Hindi na mag-aantay. Ano po? At ngayon naman, no, at marami naman tayong nakikita, pati si Ate Gali, sumali na. Michael Capio, sino ba mga sasal? Toke, Michael Capio, Arlene, Gali, ayan, si Jeline, ayan po. Maayos pa ang aking hair ngayon dahil sa aking hairstylist na si Ate Gray. Ano po, next time ay mas maayos na. Okay, so dito na po tayo sa Mayor's Corner. Ayan. Ngayong buwan ng Mayo po ay patuloy po nating binibigyan ng pagkilala ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na nagpakita ng effort sa pagtatrabaho. Ayan. Ito po ay sa pamamagitan ng paghirang ng best performing employee. Ayan. Regular at job order ng pamahalang bayan ng Lobo. Ayan. Bilang inyong punong bayan po ay personal ko po, no, na ibinigay ang special prize na tig 500 pesos buhat sa praise committee at kanilang department head, no, na 500 din. At syempre, no, sa akin galing may special prize din po. Bawat opisina po at departamento ay nag-nominate ng kanilang best performing employee kada linggo. At may hihirangin din po sa pagtatapos ng buwan. Noong unang linggo po ng Mayo ay kinilala na Best Employee of the Month para sa buwan ng Abril si Judith Pagnayi, job order, ng Sangguniang Bayan. Ayan. At si Kuya Richard Cruzat ng Municipal Engineering Office.
Nasaan na ang picture ni Kuya Richard? Ayan, baka inaantay ni Kuya Richard ang kanyang picture. Huwag niyo siyang biguin. Yan pong nakikita ninyo ngayon, yan po ang taga-SB. Ayan. So, noong second week po ay mula naman sa Municipal Agriculture Office. Nasaan na ang picture ni Ate Glenda Manzano? Ayan. So, dalawa na ang inyong utang. Kay Kuya Richard at kay Glenda. Wala! Sinabi ko yun kanina. Wagi din po nung ikatlong linggo si Josa Kasilihan. Buhat naman sa pasalubong, souvenir and cafe. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pag-i-effort. Dahil malaking tulong po yan sa akin. No? Habang ngayong huling linggo naman, huling linggo ng Abril, ay nanalo naman si Sheena Magtibay mula sa MSWDO. Yan. Isa po itong paraan, no? Paraan ko at ang pamalahang bayan, katuwang po ang praise committee para mahikayat ang mga empleyado na pagbutihin, galingan ang paglilingkod bilang public servant sa ating bayan. Dahil kasama po yan sa ating pinanunumpaan, no? Every Monday. Ano po? Ayan. So, muli po, congratulations, ha? At kudos, no, sa mga heads na nagkaroon ng Best Employee of the Month and of the Week, no? Dahil talagang malaking tulong po ito sa trabaho ng isang mayor na masipag ang kanyang mga tao. Ano po? At talagang dahan-dahan nating na-achieve yung ating pangarap sa ating bayan, lalong-lalo na tayo ay may pangarap na 2040 Lobo City. Ayan. So, bago po tayo magtapos, may isa pa akong programa na para sa empleyado at sa mga kababayan natin na napasyal sa atin. Ito po ay ang Wish Upon Star. So, naglagay po tayo ng star board sa lobby ng munisipyo. Dito po isusulat ng mga kawani at mga tagalubo ang kanilang mga prayers, wishes, and goals ngayong 2024. So, ito po, magbabasa po tayo ng wishes galing dyan. Ito po yung mga walang pangalan, ano po, so anonymous po ito. But most probably, ito po ay naglalaman ng mga saloobin, ano po, ng mga kababayan din natin. No? Baka naman mga pare-pareho din. Ano? So, ang una po, no, nakasulat po sa yellow notepad, sana patuloy ang pag-unlad ng lubo. At may screenshot na. At patuloy ang biyaya sa lahat ng Tagalubo. Tama. Sana mabunot sa raffle na house and lot. ng buting mayor. Tama. Oo. Kailan ba tayo magbubunot? Tama. Ikaw siguro ay nanonood talaga palagi. Tama yan. Kasi sinasabi ko palagi na may house and lot na raffle. Thank you po. Next po ay wish ko po na magkaroon ng magandang kalusugan ang mga mamamayan ng Lubo. Yeah. Concern sa lahat ng ating kababayan. Dahil nag-uumpisa ang pag-unlad ng bayan sa tao. Tama, no? O, aanhin pa ang damo kung pantay na ang kabayo. Tama, dapat talaga malusog tayo lahat para talagang witness natin, no? At aantayin natin ang 2040 Lobo City ng malakas, no? Healthy, no? At happy. Next po ay, ayan, meron pa ba kayong screenshot dyan? Years from now, may Lobo continue to grow and showcase its beauty to the whole world. Ayan, thank you. Same. Pareho po tayo. Mas lalong mag-improve at mapaganda ang mga bagong pasyalan, yes, para mas dayuhin pa tayo ng ating turista. Actually, yan talaga ang isa sa gusto kong mangyari. Improve natin ang facilities, improve natin ang tourism sites, katulad ng mga pinupuntahan natin sa ibang bansa. Para talaga pagpunta dito, satisfied sila at namamangha. Ano po? At ayusin natin ang sistema, ayusin natin yung lahat ng mga pinupuntahan ng turista para ang experience nila ay 100% satisfaction. At ang request lang natin siyempre sa mga turista ay siyempre kung pwede ay
ingatan din, no? Suportahan kami sa pagprotekta ng ating mga tourism sites para naman maabutan din siya ng mga susunod na henerasyon. So, tulungan tayo. Ano po? Okay, at dalawa pa. Meron pa tayong dalawa. Isa pala. Isa na lang. Continue to help every students that are willing to continue the studies. Yes. So, ang sagot po natin dyan is yung scholarship po natin. At alam nyo ba, na sa susunod na taon ay magdadagdag ako ng mga scholars pa. Ngayon po ay 400 tayo. So, baka next year magdadagdag tayo ng additional 100. So, dun po sa gustong mag-apply ng scholarship, andyan po ang ating Lobo Mayor's Action Center. Ano po? So, pupunta lang po kayo doon. Kung wala po kayong idea kung anong requirements, di magtanong po tayo. Para pagbalik nyo ulit, magsasubmit na kayo ng requirements at titingnan natin. Siyempre, tayo po ay wala masyadong, hindi tayo masyadong particular kung kayo ay honor. So, basta lang kayo ay porsiginong mag-aral. Ano po? At yun, ang gusto natin ay sana ima-match natin para wala namang unemployed. No? So, ima-match natin yung mga pangangailangan naman natin sa ating bayan. Ayun. Okay? So, ano ba? Ano na ba tayo ng sagot? Sige. So, sobrang busy po natin ngayong buwan ng Mayo. Kaya narito po ang ilan pa sa mga importanteng aktibidad bilang inyong likod bayan. Ayan. So, sa report po ni Gray Abanilia. Tuloy-tuloy ang mga aktibidad ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Mayo maliban sa iba't ibang malalaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Noong May 2, pinangunahan ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota, ang pagpupulong kaugnay sa mga updates ng mga proyekto at programa ng iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan naman ni Punong Bayan, Mayor Lota, noong May 7 at May 27 ang pagpupulong kaugnay sa paghahanda para sa 153rd Foundation Celebration at Anihan Festival ng Bayan ng Lubo. Dumalo at nagbigay naman ng mensahe si Punong Bayan Mayor Lota sa Community-Based Monitoring System Workshop ng 26 Barangay Secretaries at Barangay Captains noong May 7 sa OSCA Building na inorganisa ng Municipal Planning and Development Office. Tinanggap naman ni Mayor Lota noong ding May 7 ang courtesy call at nakipagpulong sa kinatawan ng Lobo Rural Health Unit at Department of Health kaugnay sa Medical Assistance for Indigent Patient o MAIP. Noong May 8 naman ay dumalo at nakisa si Punong Bayan, Mayor Lota sa Misa Concelebrada sa kapistahan ni San Miguel Arcangel. Dito ay pinuri siya ni Arcebispo Gilbert Garcera sa pakikiisa niya sa mga aktibidad ng simbahan. Nito namang May 27 ay dumalo si Mayor Lota sa pastoral visit kung saan nakapulong din niya si Archbishop Garcera. Nakisalamuha at nakipagpulong naman si Punong Bayan Mayor Lota kay Senator Pia Cayetano sa Bayan ng Rosario upang magpasalamat sa mga proyekto at programa na kanilang ibinibigay sa ating bayan. Kasama si Vice Mayor Jerly Manalo ay dumalo si Mayor Lota sa pag-iisang dibdib ni Governor Dodo Mandanas at Attorney Angelica Chua noong May 8 sa Batangas City. Pinangasiwaan naman ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ang pag-iisang dibdib nila Rafi at Jonah May Ilagan ng Barangay Nagtuktok at Barangay Fabrika, nina Lionel at Leia May Limbom Fasil ng Calapan City at Barangay Kalo, at Christopher at Mary Joy Sandig ng Barangay Lagadlarin at Tracy Martires Cavite noong May 21 sa isang simpleng seremonya na ginanap sa opisina ng Punong Bayan. Noong May 22, pinangunahan ng ating masipag na Punong Bayan, Mayor Lota ang buwanang pagpupulong kaugnay sa Local Health Board kung saan kabilang sa mga napagtalakayan ang mga updates sa mga programa at proyektong pangkalusugan. Nitong nakaraang May 29 naman ay bumisita at nakipagpulong ang ating masipag na Punong Bayan kay PRDP OIC Regional Director Fidel Libao at DPWH Regional Director Jovel Mendoza para sa mga proyektong pang-infrastrukturang plano para sa ating bayan. Para sa Lubo Tanglaw TV, Gray Abanilia. Yan, so tayo po ay magbabasa sa mga online na nakatutok sa atin na nag-entry naman ang kanilang mga sagot. So, si Gray po ay nag-entry din.
At si June Mark, Vince, Delen, Ramasanta. Si Vince ito. Okay. Si Jocelyn Romero Calnea. Ayan. Si JR Camo. Si Tito Oli. Ayan. Afan Finland, hello! Invite nyo naman kami. Gusto po namin pumunta sa Finland. Ayan. Doon po kami magla-live ngayon ng Tanglaw. Ayun, si Tito Oli. Ayan, si Ate Rowena Zamora. Ayan, si Sam Landicho. Yan. Nako, sino kayang mananalo? Okay, are you ready for the right answer? Ready na ba ang ating tabyolo? So, balikan po natin ang question number 1 sa ating QOTD. Question number 1 po, ano ang buong pangalan ng sim race na isinagawa sa ating bayan noong May 19? Ang correct answer po ay Swim Junkie Challenge VIP Lobo! Meron bang tamang sagot? Again, please claim your prize here at the Office of the Municipal Mayor, nasa right wing ng bagong office ng ating bagong municipal hall. From May 31 to June 5, June 3 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. And the winner is, okay, Loretta muna. Just look for Tita Fin po Silvestre. Ayan. Siya nga, no? Siya nga! Ikaw yun! Nasana ako'y mapili. Congratulations! Swerte mo siguro ikay nagdasal ng marami. Congratulations! Jasmine Capisonda! Ito po yung anong taga-barangay, ka, Miss Jasmine? Anong barangay ka? Jasmine Capisonda, you're the winner for the first QOTD question of the day. Ayun. So, taga saan kaya itong si Jasmine? I-claim nyo lang po, no, kay Tita Fin, no, from May 31 or June 3 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. lang po. Look for Tita Fin Silvestre. Pero bago po, ayun, okay. Kayo po ay magdadala ng ID. ID po, ID. Oo. ID na nagpapatunay na kayo ang winner. Pwede po bang representative? Oh. Shout out po sa director ng Tanglaw na si Mr. Lester Robin Kai. Ayag! Sabi ni Ate Toke. Ayan. Ang next po. Next question of the day. The second question. Ano po ang pangalan ng bagong buong opisina ng lokal na pamahalaan para mas mapabilis ang serbisyong publiko? Mas mapabilis. Ganun eh. Ay, ganun, And the right answer is Lobo Mayor's Action Center or MACE. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Madami eh. Mas madami ang entry. 1,000 ha. Tumatagdingting na 1,000 pesos. Hindi nga. Hindi po kasi tayo pwede mag-disqualify at open to all. Pero ito po yung masibag na tao. Miss Maro Acosta Arellano, congratulations po! Taga saan po si Miss Maro Acosta Arellano? Anong barangay po si Miss Maro Acosta Arellano? Taga Bigan? Hindi naman mag-claim ng bigas. Nabigyan ng taga Bigan ng bigas eh. Oo nga eh. Miss. Ayan. Pero bago po tayo magpaalam, ayan, may exciting news po ako. Dahil sa darating po na June or month of June, atin pong susubukan na incorporate sa ating Lobo Tanglaw TV ang interviews sa mga kasamahan natin sa paglilingkod. Ayan. So magkakaroon po tayo ng 2 segment na or portion. Ayan. Ayan. So aabangan nyo po yan, ha?
Kasi magkakaroon po tayo ng, ang tawag doon, yung interview or how do you call it? Yung parang pag-uusap kami, no? May guest na po, ibig sabihin, magkakaroon po ako ng guest, no? Mga importanteng tao sa bayan ng Lobo or sa buhay ko or sa bayan ng Lobo as a whole. Na-interviewin po natin ano ba mga plano niya, ano ba mga programa niya, at tagambangan niyo pang first ever na guest natin, no, kung sino. Siya din po ang ating tampok sa ating next issue ng Lobo Tanglaw Magazine. Ayan. Ano po? Okay, so ang bilis ng oras. Dito na po nagtatapos ang ating Lota TV or Lobo Tanglaw TV. Ayan. Ako po muli ang inyong lingkod, Mayor Lota Manalo. Hanggang sa June edition po, wag po kayong mawawala, ha? Kasi magbabago po tayo. May bago po kayong matutunghayan. Mas exciting, ano? Mas parang ano siya, mas, how do you call it? Mas informative. Yes, and mas, ang tawag doon, very casual, no? Ayan. So, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Tingnan natin nga kung merong mga bago na dagdag. Si Tita Josie Atienza, ang mother ni, ni Angel. Oo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tatawagin ko lang po muli ang mga crew behind the scene. Mga BTS, no? Bago tayo mag-say bye-bye ng ating pumayan, si Angel. Ayan, para makita siya ng kanyang mama. Yan po ibigay sa akin ni Michael. Si Aya, nandito, punta na kayo dito. Si Ate Gray. Birthday ni Makoy! Oh my God! Happy birthday! Happy birthday to you! Asan si Makoy? Asan si Makoy? Dito, Makoy. Wala ka bang babatiin na special sa iyong puso? Sige, may special. Bati ko na po. Sino nga? Sino? Banggitin mo ang pangalan. Si Bebo po. Si Maricris Godoy. At siya lang po ang bibigyan ko ng chance para magsabi ng kanyang, hindi ko na po bibigyan ng chance si Robin. Saka na lang. Pag meron na talagang sadya. At hindi yung madami. Ano? Again po, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Napakaswerte ng minamahal ni Makoy. Have a good day, everyone, sa muli pong episode ng Lobo, Tanglaw TV or Lota TV. Bye! Ay, sa aking asawa pala. Kay Mayor Vice! Oh my God! Kay Mayor Vice! Hello po! I love you! Sa aking favorite na, pamilya din, pamangkin, si Kenna. I love you, Kenna. At sa iba pang mga pamangkin ko, kay Chacha din, kay James, sa mga kapatid. Bye po!